Hindi lang sa hardinera, pinagong, longganisa, pansit miki, pansit habhab kilala ang probinsya ng Quezon. At ngayon po ay bibigyan natin buhay sa ating kusina ang native dish na ito na kilala po syempre sa aming bayan at nagpasikat po dito. Doña Aurora, yan po ang pangalan ng native dish natin lulutuin ngayon. Samahan niyo po akong lutuin ito at alamin kung bakit po ba Doña Aurora ang tawag dito. Tara, simulan na natin. Nabalatan at na-chop ko na po yung mga sangkap na ating gagamitin. Gagamit po ako dito ng food processor para po mas mabilis. Hanggang sa maging ganito po yung itsura niya. At sa isang pan naman po, inihanda ko naman po yung ating gagamitin na giniling. Isasangkutsa ko lamang po ito hanggang sa lumabas po yung sarili niyang mantika. Takpan po natin para mas mabilis. Kaso dahil maganda po yung nabili kong giniling at medyo malaman po, hindi po talaga siya nagmantika. Kaya ang gagawin ko po dito para po hindi naman dry yung ating pork is gagamit po ako ng butter. Maglalagay po tayo ng butter. At yan, at pagkatapos po, doon na po ako magigisa. Kung sa tingin nyo po, yung nabili nyo naman po is medyo mataba, no need na po maglagay ng butter. Naglagay lang po ako nito para naman po hindi siya dry. Ayan, at pagkatapos po niyan, ilalagay ko na rin po yung aking bawang at sibuyas. Igisa lamang po natin ng ilang minuto. Ayan, pagkatapos po niyan, is pwede na po nating i-add yung ating mga sangkap na giniling po natin kanina. Ayan, i-add ko na po. Yung pong ingredients is ipa-flash ko na lang po sa screen para makita nyo din po. Bali po ito is version ko po ito. Bali dito po sa recipe na to is hindi po ako gumamit ng raisins. Kasi hindi naman po gusto ng mga anak ko yung raisins, kaya hindi na po ako naglagay. Ayan, then season lamang po ng salt and pepper. At pagkatapos mag-a-add din po ako dito ng oyster sauce. Bali gumamit po ako dito ng 1 small pack ng oyster sauce. At syempre maglalagay din po ako dito ng liquid seasoning para dagdag lasa din po, mas masarap. Ayan. Kahit naman po yung gusto nyong ilagay, is pwede naman po. Kasi kayo naman po yung kakain yan. Perfect po ito mga mamis na pang-ulam. At syempre perfect din po itong panghanda ngayong darating na Kapaskuhan. Para naman po maiba. Ayan, at pagkatapos halu-haluin lamang pong mabuti. At pwede na po natin itong patayin at isa-set aside po muna natin at palalamigin. Then next naman po is yung ating hard-boiled egg. Hard-boiled egg po dapat ha, kasi po yung pong pinakang egg white, yung gagamitin po nating pinaka-base ng ating dish na ito. Bali po yan, is babaltan ko po muna lahat. At pag okay na po, start na po nating hatiin sa gitna. Sa gitna po, at pagkatapos po ihiwalay po natin yung pinakang egg yolk. Ayan, ihiwalay na po natin kasi gagamitin po natin yan dito sa ating mixture. Ayan, yan pong egg white na yan, yan po yung pinakang paglalagyan natin. At pagkatapos po niyan, pag okay na po, is dudurugin na po natin ito. Ang sarap lang po nitong ginawa ko kasi po napaka mabusisi pero madali lang naman po. Medyo matagal lang po yung mga preparation pero sa pagluluto is napakabilis lang po naman. Ayan, make sure lang po na malinis po yung kamay ha bago po natin gawin ito. Ayan, durog na po siya. At pagkatapos po niyan, ihahalo na po natin dun sa ating giniling. Ayan. At pagkatapos po niyan, nahaluin po natin siya ng mabuti. Hindi na po tayo maglalagay dito ng cornstarch or harina ha. Kahit po itlog. Ito na po yon. Kasi po yung egg yolk na po yung magpapakapit dyan. Kung nag-aalala po kayo, baka po malaglag. Hindi po. Kasi mamaya po is, ididip pa po natin yan sa itlog. Napakasarap po nito at talaga pong magugustuhan ito ng mga anak nyo. Kaya tapusin nyo po sana yung video para magkaroon po kayo na idea po sa dish na ito. Ayan po. At pagkatapos po is ready na po tayong mag-assemble. Ayan, ready na po ba kayo? Napakaganda po at napakabilis lang po nitong gawin. Mag-e-enjoy po kayo habang ginagawa ito. Bali, ang gagawin po natin is isi-shape lamang po natin siya ng itlog. Bali, kung ano po yung tinanggal nating kalahati, is ganun lang din po yung ilalagay natin. Para po maging siyang shape ng egg. Katulad po nito, ayan, ang ganda-ganda. Ang saya nga pong gawin nito at talaga naman po yung mga anak ko is kanina po nandito sa likod ko kung ano daw po ba itong ginagawa ko. Kasi umaamoy po talaga siya at ayan na po yung mga nagawa ko. Syempre hindi pa po yan tapos. Ihahanda ko naman po yung ating coat na gagamitin. Yung pang-coat po natin. Bali gumamit po ako dito ng harina at saka po ng cornstarch, egg, at saka season ko lamang po ng salt and pepper. Then nag-add din po ako dito ng tubig para po maging ganito po siya kalapot.
Pero po yung iba po is, yung talagang Doña Aurora po, isa, beaten egg lang po siya talaga idinidip. Kaya nga po ito is version ko. Ano po, ayan po. At pagkatapos po, nagpainit na po ako ng kawali at ready na po akong magprito. Kasi kanina pa po nag-iintay yung mga anak ko dito. Ayan. Lagyan lamang po natin yung ibabaw, yung mantika, para po mamaya pag pinlip natin is hindi po siya malalaglag. Alam niyo po ba na ito pong Doña Aurora na ito o yung tinatawag na rellenong itlog is ipinangalan po sa dating may bahay ng ating dating Pangulong Manuel L. Quezon, si Doña Aurora po. Ayan, kasi po itong Doña Aurora is isa po ito sa kanyang paboritong pagkain, kaya po ito is ipinangalan sa kanya. Ayan, medyo may history po tayo. At pagkatapos po niyan, pag golden brown na, pwede na po natin yang hanguin. Ayan, gumamit po ako dito ng paper towel para naman po ma-drain ng kaunti yung ating mga mantika. Ayan po, ready to serve na po ito. Napakasarap po nito at best serve po ito kung sweet chili sauce yung gagamitin natin. Kaya lang po is, medyo natagalan po si daddy at yung mga anak ko po is gustong gusto na po itong tikman. Gumawa lang po ako ng dippings na ketchup at mayonnaise. Pero depende pa rin po sa inyo kung ano po yung gusto nyong sausawan ha. Sana nagustuhan nyo po ito. Salamat sa panonood. Bukas ulit. Bye-bye.